Hi guys, welcome to my YouTube channel. And in this video, I'd like to share yung mga bad decision. It's not really bad, pero yung mga decision na ginawa ko this year na talagang malaki yung impact sa financial goal na gusto kong ma-achieve. At lahat naman tayo may financial goal na gusto ma-achieve, di ba? So, itong decision na to na ginawa ko this year, talagang medyo nag-suffer ako. Medyo nag-suffer yung finances ko. Yung freedom ko. Kasi syempre, money is equals to freedom. Freedom to move, freedom to choose, freedom to actually, in reality, ganun talaga yung equivalent na rin ng money in this world. Kumbaga. So, medyo na-restrict yung movement ko dahil dun sa mga decision na yun, dahil naapektuhan yung finances ko. Isa sa mga decision na nagawa ko na naka-impact talaga sa finances ko is number 1, traveling with family. Traveling with family, it's a good decision, it's a right decision, but in a wrong time. So, syempre, it's a right decision. Traveling with your family is my, like my dream. It's soulful feeling. Pinakita mo yung kung ano yung nakikita mo sa ibang bansa, tapos nadala mo sila, alam mo yung feeling na achievement, parang achievement talaga yun kasi yung may part sa puso mo na talagang na-fulfill. So, it never goes wrong, pero in the wrong time talaga siya. Kasi, napagsabay ko siya, kumbaga, meron akong tinatayong bahay na hindi pa siya tapos nabook ko na yung ticket para makapag-travel kami ng family. Since nabook ko na yung ticket, yung initial ticket na kumbaga, nung panahon na yun, parang siguro nadala ako sa emosyon na gusto ko mapag-travel with family, gano'n. Kaya, inano ko na, sige, why not? Mura lang yung pag-book ng ticket at that time. Pero hindi naman po lahat, yung cost ng travel na yun is sa akin lang. Kumbaga, mayroon din yung contribution yung mama ko at saka yung kapatid ko. Pero sa part ko, medyo kasi siya, alanganin. Kasi may pinapatayo nga akong bahay, may project ako, hindi pa tapos. Tapos yung bahay pa na yun na pinapatayo ko, medyo nagkaroon ng additional cost kasi may naging problema sa roofing. So, yung talagang yung talagang budget ko doon, nagsobra kasi may additional cost niya. Kaya yun, hindi ko na-anticipate yun. Nabook ko na yung ticket namin for travel. So, mga 6 months din yun or 5 months before, nabook na yung travel namin. Pasang pa ako sa barko. Yung sinisweldo ko sa barko, actually, napupunta lahat yun sa construction ng bahay. So, yung construction ng bahay, hindi pa totally talaga tapos. Kumbaga, kung ano lang yung sinisweldo ko, lahat yun napupunta. Siyempre, meron pa rin pong natitira kasi hindi naman po lahat napupunta sa allotment. So, mga 20% po yung natitira, which is nakukuha lang namin kapag bumababa na kami ng barko at as a balance of wages na yun. Yun na lang po yung natira sa akin. Pero pinanindigan namin kasi nabook na yung ticket, may nabook na hotel. Alam mo yung mga tours and attractions na kailangan mong puntahan at So nag-travel kami Singapore at Malaysia. Hindi naman, pero guys, yung Singapore, oh my gosh, ang mahal niya guys, sobrang mahal. Ang costly talaga. Hindi po talaga siya advisable para sa mga nagtitipid. Siyempre po, nagta-travel tayo, pero in tipid mode po. Kumbaga, may travel po na talagang tipid mode, di ba? So, hindi po siya talaga, advisable. Lalo na kung kasama mo yung family mo at may mga bata kayo. Habang nagta-travel po, inaalis ko po talaga sa isip ko yung, oh my gosh, yung gastos. Hindi lahat ng fulfilling sa puso is fulfilling sa bulsa. Kaya, masakit po sa bulsa. Minsan, tapos kapag nagta-travel po kayo sa Singapore at kasama niyo yung mga bata, handa niyo rin po yung bulsa niyo. Kasi, ayun nga, tayong malalaki, pwede tayong magtipid eh. Alam natin magtipid, maglakad-lakad, alam mo yun. Pwede tayong mag-travel in a budget. Pero kapag may kasama kayong bata, huwag kayong mag-expect na mag-travel in a budget. Mabilis po silang pagurin at magutom. At pag magutom na po sila, nagiging moody talaga sila. At kahit naman po siguro sino, nag-iiba yung mood. Nagpapasalamat din po talaga ako na meron akong mapagkakatiwalaang pamilya. At meron talagang mag-look after nung ginagawa kong construction. Kasi pag wala po tayo sa barko, pag wala po tayo sa lupa, nasa barko tayo, syempre po napakahirap ng makahanap ng mapagkakatiwalaang tao na titingin at mag-monitor sa kung anong project meron ka at sa family mo. It's a right decision but in a wrong time. So, number 2 po, number 2 is relocating to my new house. So, relocating to my new house is also a good decision, right? But, medyo po dinali. Kumbaga, di ba,
hindi pa po talaga siya fully, yung bahay po, hindi pa po talaga siya tapos. Hindi pa po siya talaga fully furnished. Pero pwede na siyang tirhan. Kumbaga may tubig, kuryente na, at may mga, at yung mga gamit sa loob ng bahay. Kaya ako siya sinabing, a wrong decision or malaki yung impact din sa finances ko. Kasi yung mga furniture, appliances sa loob ng bahay para matirhan ng comfortable ka naman, no? Medyo malaki po yung gastos din. Hindi po ganun ano. So, nung nag-purchase ako ng ibang mga appliances and furniture, gamit ko po is credit card. Kasi wala po nga akong buffer money. May buffer man ako. Yun po yung ginagastos ko, yung cash na, yung mga needs ko na kailangan ng cash. So, ang ginawa ko, ginamit ko po yung credit card ng BDO na buy now, pay later, or pay next year. Meron po silang mga ganyan. So, sabi ko, kinalculate ko, okay, buy now, pay next year. So, by that time, makakasampa na ako. So, ang inisip ko, yun nga, zero interest naman, pero malaki po yung purchases na ginawa ko kasi yung bed frame, yung foam, or yung mga bed sheets, and pati yung stand fan, kung ano-ano pa. Marami po talaga. It's not a bad decision, but I think it's a wrong time, you know. So, another decision that I made na medyo malaki po talaga yung impact sa financial goal ko is yung size ng bahay na pinapatayo ko. At yung overall, yung bahay na pinapatayo ko. Kasi, 3 lang po kami. Kumbaga, yung 2 anak ko, tapos ako. Tapos, yung bahay, up and down. Tapos, 4 na kwarto. Medyo malaki po siya kung iisipin para sa 3 tao. At hindi ko po siya talaga napag-isipan ng maayos. So, at concrete po siya. Isipin mo na lang kapag nagsimula ng mag-tax yun, malaki po yung tax noon na babayaran sa bahay na yun. Tapos yung construction material at yung iba pang cost talaga, syempre malaking bahay, malaking gastos. So, yun po yung naisip ko, sabi ko, oh my gosh, hindi ko siya napag-isipan ng maayos. Kung medyo maliit-liit yung ginawa ko, talagang fit lang siya para, alam mo yung size na kailangan lang namin talaga for 3 person, sana natapos na yun sa ganitong amount. Kumbaga, sana malaki pa yung natira sa pera ko. Kumbaga, kung medyo niliitan ko yung bahay, yun po talaga yung malaking impact. Napakamaling decision po talaga na nilakihan ko yung bahay ko. Yun talaga yung lesson learned na makaka-impact po talaga ng malaki sa financial goal ko. Kasi hindi ko talaga siya napag-isipan ng maayos. Nung time na pinaplano ko yung bahay or ko ng design sa architect, syempre po yung medyo na carried away tayo, no? Gusto natin ganito, gusto natin ganyan. Pero pag kinukonstruct na yung bahay at yun, naglalabas ka na ng pera sa bulsa mo, doon mo mararamdaman yung gastos. At doon mo mafe-feel na, tama ba itong decision na ginawa ko? Tama ba na ganito kalaki yung bahay na pinapagawa ko? Alam mo, malaki pa sana yung tira sa pera kung hindi ganun kalaki yung bahay na pinagawa ko. Tapos, hindi pa naging ganun ka-perfect at ka-smooth yung construction. So, may mga additional cost po talaga siya sa construction. Kaya kailangan po, pag nagpapatayo po kayo ng bahay, paghandaan niyo po yung mga ganung bagay. Mayroon po talagang mangyayari na mayroong additional cost talaga. Ayun nga, na dapat talaga, kung yung bahay, i-design nyo talaga ng maayos, yung komportable pa rin kayo at makaka-ano pa rin yung pamilya nyo. Pero based doon sa number of family member na talagang titira doon sa bahay. Kasi kung wala namang problema kung talagang may pera at may budget kayo, okay lang, magpatayo kayo ng malaking bahay. Pero eto lang, share ko lang na yun nga, na para sa akin kasi hindi siya wise decision kasi wala akong ganong kalaking budget. Tapos, may financial goal ako. Kung kahit naman siguro may budget ako, hindi pa rin talaga siya wise decision na ganun kalaki yung ipapatay yung bahay. So, yun nga, i-share ko lang sa inyo. At yung taxes na babayaran nyo kapag up and down at concrete yung bahay nyo is medyo malaki. I'm hoping na by next year, mabayaran ko yung kailangan kong bayaran. Wala naman po akong utang outside sa family. Kumbaga may utang ako within family member po. So,
hindi naman po tumutubo yun. Wala naman po. Except may credit card po ako ng mga purchases. Yun isa din po yun eh. Kaya medyo pressured din ako. Alam ko na this coming contract is mapupunta lahat yun sa pambayad. Pero, pag nabayaran ko na yun, fulfilling yun. Kumbaga, hindi na muna ako magpaplano ng any travel or any project pagbaba ko. So, ang talagang goal ko is mabayaran lang yung utang ko. At kahit po sa bahay, hindi po ako magpapaconstruct or mag-continue, not unless emergency, doon lang po ako magpapaconstruct. Enough na po yung bahay na matirhan na muna. Tsaka ako na i-continue kung ano pa yung mga kailangan gawin. Kaya yun, sana may na-learn kayo sa experience ko at na-share ko sa inyo yung wrong decision na nagawa ko. At sana may napulot po kayo. And if you like this video, please hit like and subscribe on my YouTube channel. Thank you for watching.